Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kakonfesyon. Nagbabalik na naman ang inyong lingkod, Miss Jamay, upang magbahagi ng isa na namang kwentong kapupulutan natin ng aral at gigising sa ating mga puso. Buhay Seaman, isang propesyon na tinitingala ng marami dahil sa malaking kita at magandang kinabukasan na maipapangako nito sa pamilya. Subalit sa kabila ng kinang ng dolyar, nakakubli ang isang napakabigat na kapalit. Ang layo, ang pangungulila, at ang walang katapusang pagsubok sa pagtitiwala. Ano nga bang kayang gawin ng dila ng taong tsismosa kapag tumawid ito sa karagatan? Paano lalabanan ng isang lalaki ang hinalang nagmumula sa sulat at bulong ng iba habang siya ay nakalutang sa gitna ng dagat? Ating alamin ang kwento ni Danica, Kenneth at Tatay Arnold. Si Danica Reyes ay kilala sa kanilang kolehiyo bilang isang magandang dalaga. Hindi lamang ang kanyang angking kagandahan ang kinahahangaan sa kanya ng marami, kundi pati na rin ang kanyang katalinuhan at magandang asal. Maraming kalalakihan ang nagtatangkang manligaw sa kanya. Ngunit nananatiling nakatuon ng kanyang atensyon sa kanyang pag-aaral. Second year college si Danica nang makilala niya si Kenneth. Si Kenneth naman ay isang fourth year college student nang kumuha ng kursong Marine Engineering. Isang simpleng binata si Kenneth. Masikap, may pangarap sa buhay, at higit sa lahat, tapat magmahal. Hindi nagtagal, nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa. Ang kanilang relasyon ay katulad din ng karaniwang magkasintahan. May mga araw ng puno ng tawa at lambingan, at may mga pagkakataon ding nagkakaroon sila ng maliliit na tampuhan. Ngunit sa bawat pagsubok na nagdaan, habang lumilipas ang mga buwan at taon, ay lalo lamang tumatatag ang kanilang pagsasama. Sumapit ang araw na nakapagtapos ng pag-aaral si Danica. Sa kabilang banda, dumating na rin ang pagkakataong pinakahihintay ni Kenneth, ang makasampa sa barko upang simulan ang kanyang karera at matupad ang mga pangarap sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Isang gabi, bago ang tuluyang pag-alis ni Kenneth patungong ibang bansa, napagpasyahan niyang matulog sa apartment ni Danica upang makasamang kasintahan sa huling pagkakataon. Nakaupo si Kenneth sa gilid ng kama habang pinagmamasdan si Danica na tahimik na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Ramdam na ramdam ni Kenneth ang mabigat na kapaligiran sa loob ng silid. Alam niya at dama niya sa sarili niya na napakalungkot ng kanyang girlfriend. Pagkatapos ng ilang taon na halos araw-araw silang magkasama, ngayon ay isang gabi na lang natitira at magkakalayo na sila ng libo-libong milya. Mahal, isang taon lang to. Buong lambing na saad ni Kenneth habang nakatitig kay Danica. Pangako ko sa'yo, pagkatapos ng kontrata ko, magpapakasal na tayo. Huminto si Danica sa pag-iimpake. Dahan-dahan siyang humarap kay Kenneth. Pigil-pigil niyang patak ng luha sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa lungkot. Baka naman maghanap ka ng iba doon, Kenneth. Tanong ni Danica. Baka naman pagdating mo doon sa ibang bansa, maraming mas maganda at mas sexy sa akin ang makilala mo. Bahagyang napangiti si Kenneth, ngunit mabilis ding naging seryosong kanyang muka. Nilapitan niya si Danica at hawak ang magkabilang balikat nito. Ano ka ba naman, Danica? Kung magloloko ko, sana dito palang ginawa ko na. Sagot ni Kenneth habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Saka, ayoko rin naman talagang umalis dahil may iwan kita rito.
Marami pa naman ang umaaligid sa'yo dito sa paligid natin. Bahagyang napatawa si Danica sa sinabi ng kasintahan. Bagamat may luha pa rin sa kanyang pisngi. Tumigil ka nga dyan. Swerte mo nga eh. Sa dami ng nakapaligid sa akin, ikaw ang pinili ko. Niyakap ng mahigpit ni Kenneth si Danica. Isiniksik ng dalagang kanyang mukha sa dibdib ng binata. Ninanamnam ang amoy at init ng taong kanyang mamimiss ng matagal na panahon. Kaya nga hindi ko sasayangin yon. Bulong na saad ni Kenneth habang hinahaplos ang buhok ng girlfriend. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano diyan. Mabilis lang 1 taon at magkikita rin tayo agad. Dahil sa mga muling pagtiyak at matatamis na salitang iniwan ni Kenneth, kahit papaano'y naging kalmadong kalooban ni Danica sa pag-alis ng kanyang nobyo. Nang makasampa na si Kenneth sa barko, naging hamon sa kanilang magkaibang time zone at ang mahinang signal sa gitna ng karagatan. Ngunit ginawa nito ng paraan ng binata. Madalas silang magkausap tuwing may signal at tinitiyak ni Kenneth na lahat ng libreng oras niya mula sa kanyang trabaho bilang marine engineer ay ibinibigay niya kay Danica. Lagi siyang nag-a-update kung nasaan ang kanyang barko, kung anong oras ang kanyang duty, at kung kumain na ba siya. Isang gabi, habang magka-video ko lang dalawa, nagtaka si Danica sa utos ng kanyang kasintahan. Mahal, punta ka muna sa labas ng apartment mo. Utos ni Kenneth habang nakatitig sa screen ng kanyang telepono. Napakunot ang noo ni Danica. Bakit naman? Gabi na kaya, tsaka malamig sa labas eh. Basta, pumunta ka na lang sa labas. Nakatingal lang ngiti ni Kenneth. Nagtataka man at medyo naguguluhan. Nagsuot ng cardigan si Danica at lumabas ng kanyang pintuan. Pagkabukas niya ng gate ng apartment, laking gulat niya nang makitang isang delivery rider na may hawak na napakalaking bouquet ng mga bulaklak at isang balot ng regalo. Kainis ka naman oh. Gabi na. Inabala mo pa si Kuyang Rider. Biro ni Danica kay Kenneth sa telepono matapos niyang tanggapin ang mga regalo. Ngunit hindi niya maitagong malaking ngiti sa kanyang mga labi. Happy anniversary, mahal. Malambing na bati ni Kenneth sa kabilang linya. Happy anniversary din, mahal. Sagot ni Danica habang inaamoy ang mga bulaklak. Patunay ang simpleng sorpresang iyon na hindi hadlang ang libo-libong milya upang maiparamdam nila sa isa't isang kanilang pagmamahalan. Subalit hindi lamang sa kanyang sariling buhay nakatuon ang pansin ni Danica habang walang kasintahan. Alam niyang nag-iisang anak si Kenneth at ang ama nitong si Tatay Arnold ay nag-iisa na lamang sa buhay mula nang pumanaw ang ina ni Kenneth. Kaya naman kahit abala si Danica sa kanyang sariling trabaho at buhay, hindi niya nakalimutang dalawin ang kanyang prospective father-in-law sa bahay nito. Isang hapon, minabuti ni Danica na bisitahin si Tatay Arnold, dalang ilang merienda. Nako, mabuti namat napadalaw ko ulit sa akin, iha. Masayang bunga di Tatay Arnold habang pinapatuloy ang dalaga sa sala. Malapit ko na talagang kausapin ang mga pader dito sa sobrang tahimik. Natawa si Danica at nilapag ang pagkain sa lamesa. Gusto ko lang po kayong kumustahin, tito. Ayos lang po ba kayo rito? Kumakain po ba kayo ng maayos? Oo naman, iha. Nakakaraos naman. Sanay naman ako pero syempre, iba pa rin kapag may nakakausap. Sagot ng matanda. Nagkwentuhan silang dalawa tungkol sa mga balita kay Kenneth sa barko, sa mga plano nila sa hinaharap. Subalit, nang matapos ang kanilang kwentuhan at nagpaalam na si Danica upang umuwi, may napansin ng dalaga. Habang naglalakad siya palabas ng bakod ng bahay ni na Kenneth,
Naramdaman niyang parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa kalapit na bahay. Naisipan niyang lumingon at nakita niyang ilang kapitbahay na nakatitig sa kanya ng may kakaibang tingin at tila may ibinubulong sa isa't isa. Nang gabi ring iyon, naisipang banggitin ni Danicang napansin niya kay Kenneth habang sila'y nagkausap sa telepono. Mahal, napansin ko lang nang umalis ako sa bahay niyo kanina. Parang kakaiba na tingin sa akin ng mga kapitbahay niyo. Parang nakamasid talaga sila. Pag-aalala ni Danica, napatawa lang ng kaunti si Kenneth sa kabilang linya. Hayaan mo na mga yun, mahal. Ganun talaga sa lugar natin. Alam mo naman ang mga tao doon. Walang magawa sa buhay. Huwag mo na lang silang pansinin. Dahil sa sinabi ng kasintahan, binaliwala na lamang ni Danica ang kanyang naramdaman. Hindi niya alam na ang simpleng tingin at bulungan na iyon ay ang simula pala ng isang masamang bagyo na hahampas sa kanyang buhay. Mabilis na lumipas ang isang taon. Natapos na ni Kenneth ang kanyang unang kontrata sa barko at nakauwi na siya ng Pilipinas para sa kanyang isang buwang bakasyon. Hindi na pinalagpas ni Kenneth ang pagkakataon dahil may sapat na siyang ipon mula sa kanyang pagsisikap sa abroad. Dinala niya si Danica sa isang sikat at mamahaling fine dining restaurant. Habang nasa kalagitnaan sila ng masarap na pagkain, biglang tumayo si Kenneth mula sa kanyang upuan. Lumapit sa tabi ni Danica at dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan. Inilabas niyang isang maliit na pelos na kahon at binuksan ito upang ipakita ang isang kumikislap na singsing. Danica Reyes, will you marry me? Tanong ni Kenneth habang nakatitig sa mga mata ng kasintahan. Puno ng gulat at labis na kaligayahan ang mukha ni Danica. Hindi niya mapigilang maiyak habang tumatango. Oo naman. Yes, Kenneth. Hindi na nila pinatagal pa ang lahat dahil isang buwan lamang ang bakasyon ni Kenneth at kailangan na rin niyang bumalik agad sa barko para sa kanyang ikalawang kontrata. Napagdesisyon na nilang magpakasal agad pagkalipas lamang ng isang linggo. Isang simpleng civil wedding ang ginanap na dinaluhan ng kanyang pamilya at ni Tatay Arnold. Walang grandiosong handaan, ngunit puno ng pagmamahal ang araw na iyon. Naging ganap ng mag-asawa sina Kenneth at Danica. Lumipas ang ilang taon, paulit-ulit ang naging sistema ng kanilang buhay. Subalit sa kabila ng magandang kita at stable na pamumuhay, may isang bagay na patuloy na nagdudulot ng lungkot sa mag-asawa. Lumilipas ang mga taon ngunit hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Isang araw, habang nagbabakasyon si Kenneth sa bahay, naging seryoso ang kanyang pakikipag-usap kay Danica. Mahal, paano kaya kung magbakasyon muna ako ng isang buong taon? Tanong ni Kenneth habang nakaupo sila sa sala. Para makapag-focus tayo sa pagbuo ng pamilya. Baka kaya hindi tayo nakakabuo kasi laging stress at laging nagmamadali kapag umuuwi ako. Napatigil si Danica at napatingin sa kanyang asawa. Pero mahal, paano yung bahay na pinapagawa natin? Ititigil muna natin ang construction kapag huminto ka sa pagbabarko. Napaisip si Kenneth sa sinabi ng asawa. Tumatanda na sila at gusto na talaga nilang magkaroon ng sariling anak. Ngunit kailangan din nila ng pera upang matapos ang kanilang pangarap na bahay. Ngunit ang planong paghinto ni Kenneth sa pagbabarko ay lalo pang hindi natuloy dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Biglang nagkasakit ng malubha si Tatay Arnold. Kailangan nitong maospital at sumailalim sa masusing gamutan. Dahil dito, walang nagawa si Kenneth kundi ang muling sumampa sa barko upang kumita ng pera para sa hospital bills ng kanyang ama. Ako nang bahala kay Papa habang wala ka, mahal. Pakiusap ni Danica kay Kenneth
bago ito umalis. Sayang naman kung mag-uupa pa tayo ng caregiver para mag-alaga sa kanya. Kakayanin ko naman siyang alagaan habang nagtatrabaho ko. Buong pusong tinanggap ni Danica ang responsibilidad, habang si Kenneth ay nasa gitna ng karagatan at kumikita ng panggastos. Naging maayos naman ang lahat sa simula. Nung muling umuwi si Kenneth pagkalipas ng kanyang kontrata, nakita niyang medyo magaling ng kanyang ama at maayos ng lagay nito. Masaya silang tatlo na magkakasama. Ngunit ang katahimikang ito'y hindi nagtagal. Muling sumampa ng barko si Kenneth matapos ang kanyang bakasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naging katulad ng dati ang kanyang karanasan sa barko. Mula nang makalayo ang kanyang barko sa Pilipinas, napansin ni Kenneth na nagbago ang pakikitungo ni Danica sa kanya tuwing sila'y magkakausap sa telepono. "Mahal, next time ka na lang tumawag. Masakit kasi ang ulo ko eh." Itong madalas na palusot ni Danica kapag tumatawag si Kenneth. Minsan naman, kapag tumatawag ang binata sa bahay ng kanyang ama upang kumustahin ito, madalas ding hindi masagot ni Tatay Arnold ang telepono. Kapag nasasagot naman, ay mabilis lang usapan at tila maitinatago ang matanda. "Bakit parang iniiwasan nila ako?" tanong ni Kenneth sa kanyang sarili habang nakatitig sa madilim na karagatan mula sa dek ng barko. Hindi nagtagal, nagsimulang makatanggap si Kenneth ng mga mensahe mula sa kanyang mga kakilala at kapitbahay sa Pilipinas sa pamamagitan ng social media. Isang partikular na kapitbahay na kilalang tsismosa ang patuloy na nagpapadala sa kanya ng mga malalabo at kahina-hinalang balita. "Kenneth, mag-ingat ka diyan sa abroad. Baka masyado kang nagpapakahirap dyan tapos iba na palang nangyayari dito sa bahay niyo. Nakikita namin si Danica. Gabi-gabi na lang pumupunta sa bahay ng papa mo. Minsan doon pa natutulog. Iba ng kilos nilang dalawa, Kenneth. Parang may lihim silang dalawa na hindi mo alam." Nang mabasa ni Kenneth ang mga mensaheng ito, tila pinasok ng malamig na hangin ang kanyang dibdib. Sa simula, ay ayaw niyang maniwala. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang asawa at ama. Ngunit habang tumatagal, dahil na rin sa paulit-ulit na pag-iwas ni Danica sa kanyang mga tawag, at sa patuloy na pag-udyok ng tsismosang kapitbahay, nagsimulang tumubo ang hinala sa puso ng binata. "Hindi maaari," bulong ni Kenneth sa sarili. "Asawa ko si Danica at ama ko si Tatay Arnold. Paano nila magagawa sa akin to?" Ngunit ang isip ng taong malayo, kapag pinaliligiran ng duda at walang kasiguraduhan, ay madaling kainin ng dilim. Hindi na makakain ng maayos si Kenneth. Sa gabi, hindi siya makatulog sa kanyang cabin. Bawat kaluskos, bawat oras ng duty, ang tanging nasa isip niya ay masamang hinala na baka nagtataksil sa kanyang asawa at ang sarili niyang ama. Hanggang sa hindi na nakatiis si Kenneth. Kahit hindi pa tapos ang kanyang kontrata at wala pa sa tamang panahon ng kanyang pag-uwi, ay gumawa siya ng paraan upang makauwi ng maaga sa Pilipinas. Gusto na niyang malaman ang katotohanan. Gusto niyang mahuli sa akto ang kanyang asawa at ama kung totoo man ang bali-balitang nakakarating sa kanya. Bumaba ng eroplano si Kenneth na mabigat ang loob. Sumakay siya ng taxi diretso sa bahay ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit, takot, at labis na emosyon. Pagkarating niya sa bakod ng bahay ni na Tatay Arnold, pabalagbag niyang itinulak ang gate at pumasok sa loob ng bahay. "Nasaan si Danica?" sigaw ni Kenneth habang galit na pumasok sa sala. Lumabas mula sa kusina si Tatay Arnold na hawak ang isang baso ng tubig. Laking gulat ng matanda nang makitang anak na nakatayo sa gitna ng sala.
Bakas ang galit sa muka't may hawak na malaking bag. Anong ginagawa mo rito, anak? Takang tanong ni Tatay Arnold habang nakatitig sa kanyang anak. Hindi ba Agosto pang uwi mo? Bakit nandito ka na ngayon? Hindi pinansin ni Kenneth ang tanong ng ama. Nilibot niyang buong bahay upang hanapin si Danica. Ngunit wala roon ang kanyang asawa. Muling humarap si Kenneth kay Tatay Arnold. Ang kanyang mga mata ay nanlilinsik sa galit at ang boses ay sumasabog sa emosyon. Pa, taputin mo nga ako. Galit na sigaw ni Kenneth. Mayroon ba kayong relasyon ni Danica? Tila pinukpok ng martilyo ang dibdib ni Tatay Arnold sa narinig mula sa sariling anak. Nabitawan niya halos ang hawak na baso. Diyos ko po, Kenneth. Ano ba yung pinagsasabi mo? Gulat at hindi makapaniwalang tanong ni Tatay Arnold habang nakahawak sa kanyang dibdib. Nasaan si Danica? Muling sigaw ni Kenneth. Lalong tumataas ang boses. Pa naman, nagpapakihirap ako sa malayo. Nagpapakapagod ako sa barko para mabigyan kayo ng magandang buhay. Tapos ganito lang gagawin ninyo sa akin habang wala ako? Lumapit si Tatay Arnold kay Kenneth. Baka sa mukha ng matanda ang labis na kalungkutan at pagkadismaya. Mali ang paratang mo, Kenneth. Sigaw din ng matanda upang gisingin ang isip ng anak. Saka hindi kami mga sira para gawin iyon sa'yo. Matagal nang wala rito si Danica sa bahay. Hindi lang namin pinapaalam sa'yo dahil alam kong mag-aalala ka sa barko. At saka, saan mo ba napulot ang napakasamang kwentong yan? Napatigil si Kenneth. Ngunit naroon pa rin ang duda sa kanyang puso. Nasaan nga si Danica? Bakit lagi kayong iwas na iwas sa akin kapag tumatawag ako? Bakit ayaw niya sagutin ang mga tawag ko? Huminga ng malalim si Tatay Arnold at napailing habang nakatitig sa kanyang anak. Dahil buntis ng asawa mo, Kenneth. Sagot ni Tatay Arnold na may halong diin at emosyon. Pinakiusapan niya ako na huwag mo nang sabihin sa'yo habang nasa barko ka. Dahil gusto niyang siya mismong magsorpresa sa'yo. Lalo na sa pag-uwi mo. Nagkaroon siya ng munting komplikasyon sa pagbubuntis. Kaya kailangan niyang magpahinga ng husto. At bawal ma-stress. Kaya bihira siyang humawak ng telepono. Tila nagdilim ang paningin ni Kenneth sa kanyang narinig. Ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng labis na pagkagulat at kahihiyan. Buntis si Danica? Bulong na tanong ni Kenneth. Oo, sagot ng ama. Ilang taon niyong hiniling ang magkaanak at nung diringgin na ng Diyos ang panalangin niyo, ganyan pang iisipin mo sa asawa mo at sa sarili mong ama. Naniwala ka sa mga chikiting at tsismosang kapitbahay kaysa sa pamilya mo. Nakatayo lang si Kenneth sa gitna ng sala. Hindi makagalaw at hindi makapagsalita. Napakatanga niya. Napakatanga niya para maniwala sa mga maling hinala at salita ng ibang tao na walang ibang hangarin kundi ang sirain ng kanyang pamilya. Nalaman ni Kenneth na kaya pala madalas pumunta si Danica sa bahay ng kanyang ama noong mga nakaraang buwan ay upang dalhan ito ng pagkain at asikasuhin ang gamot nito habang siya naman ay nagpapahinga sa kanyang sariling apartment dahil sa maselang pagbubuntis. Dahil sa matinding hiya at guilt na naramdaman ni Kenneth, hindi muna siya agad nagpakita kay Danica sa araw na iyon. Lumabas siya ng bahay ng kanyang ama at pumunta sa isang tahimik na lugar upang mag-isip-isip at humingi ng tawad sa Diyos sa kanyang maling pag-iisip. Pinili niyang hayaan na lang na si Danica mismong magsasabi sa kanya sa oras na formal siyang uuwi sa kanilang sariling bahay. Pagkalipas ng 2 araw, pumasok si Kenneth sa kanyang sariling bahay kung saan naroon si Danica. Nang makita siya ng kanyang asawa, agad itong tumakbo't yumakap ng mahigpit sa kanya.
Mahal, surprise! Nakauwi ka na. Masayang bati ni Danica habang inilalagay ang kamay ni Kenneth sa kanyang tiyan na halata ng bahagyang pag-umbok. Magiging daddy ka na, Kenneth. Buntis ako. Tumingin si Kenneth sa mukha ng kanyang asawa. Nakita niyang tapat, malinis at puspos ng pagmamahal ng mga mata ni Danica. Hindi na napigilan ni Kenneth ang pagtulo ng kanyang mga luha. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang asawa at humalik sa noon nito. Salamat, mahal. Maraming salamat. Pabulong na saad ni Kenneth. Hindi na kailanman sinabi ni Kenneth kay Danica ang tungkol sa masamang hinala na pumasok sa kanyang isip noong siya nasa barko pa. Sapat na sa kanyang aral na kanyang natutunan. Simula sa araw na iyon, nangako si Kenneth sa kanyang sarili na hindi na siya muling maniniwala sa mga salita, bulong at tsismis ng ibang tao. Ang kanyang tiwala ay ibibigay na lamang niya ng buong buo sa kanyang asawa at sa kanyang ama. Pagkalipas ng ilang buwan, isinilang ni Danica ang isang malusog na sanggol. Labis ang kagalakang nadama ng buong pamilya, lalo na si Tatay Arnold na masayang masaya sa kanyang unang apo. Pagkatapos ng ilang taon pang kontrata sa barko upang makapag-ipon ng sapat na puhunan, napagdesisyonan na ni Kenneth na tuluyan ng huminto sa pagbabarko at manatili na lamang sa Pilipinas. Nagtayo sila ng sariling negosyo ni Danica. Ayaw na niyang lumaki pang kanyang anak na hindi niya nakikita at nakakasama. Napakagandang kwento ng pagsubok, pagpapatawad, at pagpapanatili ng tiwala sa kabila ng distansya. Ang kwento ni Kenneth at Danica ay isang malinaw na paalala sa ating lahat, lalo na sa ating mga kababayang OFWs at mga seaman na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang distansya ay hindi lamang sumusubok sa ating katatagan, kundi maging sa ating tiwala. Sa buhay, napakaraming tao sa ating paligid ang walang ibang hangarin, kundi ang magtanim ng duda, magpakalat ng tsismis, at sirain ang katahimikan ng iba. Ang mga salitang nagmumula sa dila ng taong insecure at inggitero ay parang laso na kapag hinayaan mong pumasok sa iyong isip, ay unti-unting sisira sa iyong relasyon at pamilya. Bago tayo maniwala sa mga bulong ng iba, matuto tayong makipag-usap ng tapat sa ating mga kapareha. Ang bukas na komunikasyon at matatag na pagtitiwalang pinakamalakas na depensa ng anumang relasyon laban sa kahit anong bagyo ng tsismis. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Kenneth at Danica? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.